Pelem, ano masasabi mo sa mga kaso mo hinahanap ka rin ng mga pulis? Tanga! Paano ko hahanapin ng mga pulis? Puro general yung mga kaibigan ko. Puro general yung mga pinalaki ng nanang ko. Ano ka ba? Ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako po unang nagsampa. Ako unang nawakan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang mga matitinding kabulastugan na naman na dinagdag ni Norman Mangusin sa mga kabulastugan niya noong nakaraan, mga kahombre ko, ha? Facebook. Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Boss Pelem, di ba graduate kayo ng Cambridge, London? Ba't wala po kayong table manner? Umutot kayo. Steak. Wagyu. Wow. Ay, anong pakialam mo? Gusto mo utotan kita sa mukha, isinghutin mo, bigyan kita 50 mil eh. O yun. Oh. Pati ba naman pag-utot ko problema mo? Buti utot mo problemahin mo, huwag mo problemahin yung utot ng iba. Tanga? So ngayon, ako ho'y nagulat. Kasi merong something na incredible na nangyayari kay Norman. Nakakaawa ho talaga si Norman, mga kahombre ko. Imagine ninyo, hanggang sa huling live niya, nag-angas-angas siya, inangasan niya pa yung mga waitress, and then all of a sudden, nung nakulong, abay, kinakaawaan ho, ano? Ang tindi! May steak, ribeye. Wala, sir. Walang steak ngayon. Tapos walang kimchi roll at saka kimchi roll. Yun lang ngayon wala. Baka merong steak. Yun lang pinunta ko, layo-layo. Wala, sir. Kahapon pa to. Nag-waiting pa rin kami sa... Anong klase? Alimango meron? Wala din, sir. Wala na yun, sir. Off the menu na yun, sir. O wala naman siyang hindi siya marinated. Marinated siya, sir. Meron kaming baby back drinks yung pork. Pero No. pwede natin i-separate. Yung dito na lang, drinks. Pwede nga naman na. Inubit. Nahihilo ko sa inyo. Ako pa na. Wala kami ako. Face out. Anong face out na? Ang daming aquapana. Lahat na ikutin ko may aquapana. Kayo lang walang aquapana. Sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out. Ang dami. Kahit saan ako pumunta may aquapana eh. Ha? Iyo, sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out. Pagka wala, dapat nag-order na kayo sa Ginsa doon para hindi naman ako maghintay ng napakatagal. Yes. Bago makulong yan, ha? Ang asbag-asbag! Siyempre. Ang ganda rito. Oh. Wow! Ayun yung dalawa, oh. Eto naman, puro naman kayo si warrant. Ang tagal ng warrant na yan. Hindi na natapos-tapos yan. Noong October pa yan, ha. Oh, ang sabi, ha. Warrant daw pagka, pagka hindi ako pupunta ngayon, warrant daw. Sige, tingnan natin. Diba? Tapos nung nakulong, automatically, siya na yung kawawa. Abay, nakakaawa hong talaga si Norman, mga kahombre ko. Kaya kung ako sa inyo, mga bigla ang sumulpot na supporters niya, ay tulungan ho ninyo. At sa bali-balita namin, gutom na si Norman. Meow. Gutom talaga, mga kahombre ko. For real. Oo. Ni wala ngang bahay si Norman. Anyway, so yun mga kahombre ko. Bilang isang dating OFW, sobrang hirap, no? Ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandyan na si TapTapSend, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay.
ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Nag-upload ng isang video si Norman Gusgusin kung saan naghain ito. Siyempre, mga kahombre ko, di ba? Lahat naman tayo ay may karapatang tumalpak. Tumalpak tuloy. Isa kang malaking tukmol. May karapatan tayo lahat na magsampa ng kaso. Di ba? Normal lang ho yan. Lalo pa at kayo'y nagkakaroon ng problema sa mga enforcer or sa mga sangay ng gobyerno, di ba? Pwede ka magreklamo sa ombudsman. Wala namang problema doon. Siya, paduduguin ko nguso mo. At nagkaso ho siya against kay Commissioner ng Napolcom na si Commissioner Attorney Ralph Calinisan. Mga kahombre ko ha, wow! Norman Mangusin, strong! Tulad nga ng sinabi niya kay Asek Lacanilaw. Itong masarap kalaban, may tira. Yusek to eh. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan yung makikita sa FLM. Hindi dun sa mga vlogger lang na nagpapapampam. Ito, tunay na kalaban to. Oo, itong kalbong putok sa buho na to. Kamakailan lang mga kahombre ko, ang sabi niya ho ay, Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang. Ulitin ko po, doon po sa mga miyembro ng kapulisan na naging kabahagi ho nung pagpapahiya ho sa akin. Hindi na po ako magsasampa ng demanda sa inyo. Pinatawad ko na ho kayo. abay, gano'n naman ho pala. Ngunit, deceiver, and obviously mga kahombre ko, deception is real. Norman Mangusin, Opo. that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Do you confirm the contents of this document, Opo. that they are true and correct, Opo. that they are based on your own personal knowledge, Opo. that they are based on authentic records in your possession? Opo. Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures, I confirm po. and that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Thank you, sir. Have a seat, sir. Po tayo sa ombudsman ng immediate preventive suspension. Ang mga sinampaho nating kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At syempre yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang ho. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po ang pinag-aaralan ng ating kampo kasi unang-una ho, makapangyarihan siya, no? Kasi chairman siya ng isa siya sa pinakamataas na Napolcom. At ginagamit niya ho yun para mag-social media, para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust vexation. Napakarami hong problema ng ating bansa, pero bakit yan ang inuuna niya? Ba't inuuna? Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate, kung maaari, yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Nagkaroon rin naman ng isang pahayag si Commissioner Ralph dito. Clear is the legal maxim. Abogado to mga kahombre ko ha, baka hindi nyo naiisip. Abogado to. So I think he knows ang kanyang pwedeng galawan, no? Kung hanggang saan ang sukdulan alam nito.
Kasi abogado ko to, inuulit ko lang ha. You cannot come to court with unclean hands, mga kahombre ko. Pangalan pa lang, peke na. Isang karangalan ang makasuhan dahil gusto nating mapanagot ang pambansang scammer ng Pilipinas. We will proceed in making you and all your cohorts accountable in the law. Mga kahombre ko, ito huy isang abogado, inuulit ko, Norman ha. Baka akala mo tsamba-tsamba lang itong nakapasok bilang pinakamataas sa Napolcom, ha? Be careful, man. Be careful what you wish for. This guy is for real. Ihanda mo katawan lupa mo, sabi ko sa'yo. Mali ka dito, Norman. Mali ka dito. Promise, man. Alam mo, sana tinalikuran mo na lang talaga totally ang lahat ng ito. Kasi wala ka naman na talaga mababawi sa social media. It's over for you, man. Literal, na sa tuwing babalik ka, lagi mo ako makakabangga. So, in the end, hanggat hindi mo ako napapabagsak, hindi ka na makakabalik dito. This is for me, yes, para gatasan at pagkakitaan ka, ngunit ito rin ay para sa mga OFW. At para sa mga taong maloloko mo ngayon, at para sa mga taong maloloko mo pa in the future. Loko-loko ba kayo? So, hindi pwede na alisan kita ng tingin. Kasi, kapag nawala ako dito sa tingin ko, mukhang makakabalik ka. At yun ang ayaw namin. Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. Hindi namin nahayaan yan! Kasama ng aking mga kaibigan, mga vloggers. It's not gonna happen under my sight, Norman. Trust me with this. You know why? Because you fucking suck. Tanga! Nagkaroon ng unang post si Food Genius ukol sa inilabas na video ni Gusgusin. Article 183, Revised Penal Code Philippines. Article 183 of the Revised Penal Code of the Philippines defines and penalizes perjury. Yan, mga kahombre ko, yung kasong kakaharapin ni Norman sa akin. Soon. 'Di ba? Kasi nagkaso ulit ako sa kanya and magkakaso ulit ako sa kanya. Sa diferensya niya, mga kahombre ko, ako hindi ako nagsisinungaling. Sino bang linoko mo dyan, MG? When I say patong-patong, tunay na patong-patong, ikaw may gusto niya, Norman, not me. Tandaan mo yan, ha? It punishes anyone who, under oath or affirmation, knowingly makes untruthful statements or affidavits regarding a material matter before a competent person authorized to administer oaths. Oh my God. At yun ang ginawa niya. Para rin sa akin, mga kahombre ko, ha? Kasi una sa lahat, pangalan mo pa lang, mali na. Para sa akin, ha? And huwag niyong kakalimutan, ang kanyang LTO na lisensya ay revoke. So, ano ba ibig sabihin na revoke? Hindi mo na pwedeng gamitin yon. Okay? Tandaan, ha? Of course. Ayon sa info ng post ni Food Genius, ang ipinresentang ID ni Gusgusin ay ang kanyang revoked na driver's license, mga kahombre ko. Ayan ho, ayan mga kahombre ko, huling-huli sa akto. Tandaan nyo, itong video na to ay galing mismo sa kampo ni Norman. Kung paano nila inilalaglag ang boss nila. Ang pinresenta niya ay ang kanyang passport, makikita natin sa baba, at dito naman sa taas ay ang kanyang LTO driver's license. I don't know, man. Pilipinas, kailan ba tayo gigising, man? God, grabe naman. Everybody knows na revoked ang lisensya nito. And yet, hindi nyo man lang kine-question. Nakakalungkot naman to. Hayop kayo! Norman, kinasuhan si Ralph Kalinisan sa ombudsman gamit ang revoked ng LTO license. Ayan, makikita natin. Sabi ni Casper, nag-submit daw ng passport, national ID at revoked driving license sa ombudsman si Norman Mangusin. Daming very questionable moments ni Norman dito, mga kahombre ko na naman. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun. Nagkaroon rin noon ng isang post si Food Genius ukol sa dalawang identity ni Norman Gusgusin. PSA and the Philippine Identification System should really look into the Norman Mangusin Francis Leo Marcos double identity issue. Questions involving two publicly used identities fall directly within the scope of civil registry records and national identity verification. This is exactly the kind of matter the PSA should clarify.
Philippine Identification System. Mga kahombre ko, nakailang ulit na ho tayo dito. Sa totoo lang, no, nakakapanglumo na hanggang ngayon wala tayong natatanggap na kahit na anong kasagutan mula sa PSA, mula sa DFA, kung paano nangyari na itong tao na ito ay freely nakaka-roam around ng parang wala lang at nakakagawa ng mga katarantaduhan sa Pilipinas, mga kahombre ko, lalo na online, no? Nang dalawa ang kanyang identity. He actually states na dalawa ang kanyang identity at dalawa ang kanyang pangalan. Norman Mahusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mahusin and I am Francis Leo Marcos. Sabi dito isang gago, Sir, bakit magkaiba yung birthday mo? Anong pakialam mo kung magkaiba birthday ko? Kung paano sabihin kung dalawa birth certificate ko? At pareho nasa korte. Kaya nga sabi ko, pumunta ka sa branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon, tanga. Nang hindi comment ka ng comment ng puro kabubuhan dahil lumalabas na gunggong ka rin o kininam. Ang liwa-liwanag nung sinabi ko, pumunta ka ng branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon dahil yan naging kaso yan. May decision doon. Para malaman mo kung ano yung decision ng korte, hindi nagpapakabobo kayong pare-parehas. So, hindi ko rin maintindihan. Kung tatanungin niyo sa akin, paano nangyari to, Boss MG? Paano ganito? Hindi ko rin alam. And actually, nalulungkot ako sa parte na yan. Kasi bakit hanggang ngayon, hindi nagka-come out, no? Hindi nagka-come up ang PSA to make us understand. Kasi bilang isang Pilipino na hirap makakuha ng kung ano-anong requirements, alam nyo yan, I don't know about that. lalo na pagdating sa ID, pag kukuha ka ng passport, hihingan ka ng ibang ID. Di ba? Di ba ganyan yon? So, paano nangyari na itong tao na ito ay may dalawang identity ng walang kahirap-hirap lang? This guy is a complete fraud, as stated by Attorney Kalinisan. Kasi wala ho siyang tunay na identity. Ang kapal ng mukha, ano? And it is unfair because sometimes he says that siya si Norman Mangusin. And sometimes he denies it. Sinasabi niya, Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? nakakalungkot po itong realidad na ito, mga kahombre ko. Pagdating sa mga mabababang tao, mga normal na tao, parang walang aksyon. Nakakalungkot. Bakit ganito, PSA? Seryoso. Like, ang dami-dami, daan libo, milyon-milyon ang mga taong pumipila sa inyo para lang kuhanin ng tama ang kanilang birth certificate at para lang makakuha ng passport sa DFA. Alam niyo yun, sobrang daming requirements. Kukuha ka ng passport, hihingian ka ng ibang national ID. Kailangan mo ng ganito, kailangan mo mag-provide ng ganyan. Tapos itong tao na to, mga kaombre ko, dalawa ang identity. And yes, ang ginagamit niya pa ay yung Francis Leo Marcos, na anak at pamilya daw siya ng Marcos at nasa kanya daw ang kayamanan ng mga Marcos. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Now, that is a complete shame. And totoo ang sinabi ni Attorney Kalinisan. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So, kung ang tanong ba't namin pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangian sa Pilipinas. Malaki yung kahihiyan niya. Siya mismo naglabas! Magkaiba ang birthday niya sa kanyang place of birth ng kanyang passport at ng kanyang birth certificate. PSA, ano na? DFA, ano na? It's been months now. And wala kayong kibo. Nakaka-disappoint. People are actually disappointed now. Bakit kayo ganyan? Hindi nyo kami tinutugunan. Nakakalungkot. If this is not a public interest, then ano pa kaya ang pwedeng maging public interest? This is a national interest. Kasi sobrang crazy nito, mga kahombre ko. Kailangan hong managot ng mga taong nasa likod ng pagkatao ng Francis Leo Marcos sa pagkonsinte sa tao na ito to
To the point na naka-build up na tuloy sila ng isang demonic figure na paminsan-minsan, mga kahombre ko. Which makes you even wonder kung shit, paano nangyari to? Diba? This guy is a danger, guys, man. This guy is a danger. And hindi lang yun. Sobrang galing niya magmanipula ng tao and yun yung part na sobrang nakakakilabot talaga. People actually believes in this guy. Yun yung nakakalungkot, mga kahombre ko, na oh my God, you actually believe this guy? Meron talagang naniniwala sa tao na to. Kung ang tao na ito ay karapat-dapat pala talaga maging hero o maging kung anumang sort of hero, then mga kahombre ko, hayaan mo na. I'd rather die. Kasi wala naman pala eh. Ganito palang tinatangkilik at tatangkilikin ng mga tao. So, alam niyo. Ayon sa isang abogado, as of March 6, 2026, Norman Mangusin, aka Leo Marcos, filed a case before the Ombudsman against Attorney Ralph Calinisan. Let's discuss how to file a complaint affidavit before the Ombudsman and other pertinent administrative procedures. To initiate an official complaint, the following must be submitted to the Office of the Ombudsman. Verified complaint affidavit, a written complaint under oath along with supporting affidavits of witnesses and evidence. Verified certificate of non-forum shopping. This must also be subscribed and sworn to. Number of copies. Generally, the complaint should be in a number of copies equal to the number of respondents plus 4. Additional copies for the Ombudsman with at least 2 being originally signed. Mga kahombre ko, simula pa lang, palpak na dito pa lang sa pangalawa. Nag-file yan sa Isabela sa akin. After, nag-file sa Parañaque. After, sabi mismo niya, nag-file sa Pasay. Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako diyan. Kaya lang naman ako lumipat diyan para mapalapit sa anak ko diyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo diyan. Wala tayong ganong kakampi diyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Oo. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Di ba? Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Ayan. Dito kakaldagin ko sila. Makakatingin sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. Di ba? Doon sa BF Homes, wala eh. Kontrolado ng mga basher natin yan eh. Biruin mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko ron. Diba? Paglipat ko uli, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Bakit? Dito sa Pasay, nung nagkaroon ng monsoon, noong 2013, kasama ko yung tiyahin ko, si Fortuna. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Yun. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. So, maintindihan nyo, mga kahombre ko. And he knows about this. So, he actually plays with all of us. At pati sa batas. Gusto mo i-al ko kayong lahat sa norte, tapos ibahin ko address nyo, para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Paiiyakin kita. Doon tayo magkikita sa norte, tapos iibahin ko yung address para magkaroon ka na ng warrant. See? So may idea siya, mga kahombre ko. Alam niya, hindi siya tanga. Alam niya na mali ang ginagawa niya. But he still does it. Bakit? Kasi walang pangil. Wala. Pinagbibigyan at bine-baby. Then after na naman,
Pag nadenggoy, naloko na naman kayo, hahanap na naman kayo ng kakapitan at magngangangak-ngak na naman kayo sa internet. At the end of the day, mga kahombre ko, ano mangyayari? Babalik na naman ako at ako na naman ang magkakaso. Tama? Kasi these people na naloloko, it's either nahihiya or ayaw talagang magkaso kasi walang kakayanan or walang oras. And yet, nandyan sila, nagpapagamit at magpapaloko na naman. When all these months, 4 months, pinakita na natin na hindi dapat kayo magtitiwala sa tao na yan. Yun lang. As simple as that, man. And yet, meron na ulit mga nagtitiwala at naniniwala sa kanya. It saddens me, yes, pero mas lalong nag-spark yung fire sa puso ko para tulungan kayong lahat. Lalo na yung mga naawa sa tao na ito. I will forgive you guys, for sure. And for sure, one day, I will be here to help you kapag sakali na dinanas nyo yung mga dinanas ng mga nakaraan na mga naging complainants natin. For sure, I'll be here. Identification. The complainant must present 2 valid original identification cards. So in this case, mga kahombre ko, ang meron lang siya ay passport. Yung iniyayabang niyang passport. Unahin po natin to, itong passport ko, yan ho ay butas na, okay? Na-renew ko na ho yan. Francis Leo Marcos ho yan. Ito ho yung bago, kare-renew ko lang. At pati ho yung mga visa ko dyan, may visa ako ng Europa, may residence ako ng Japan. Yeah, marami ho yan Japan na yan, marami yan. So, may visa ho ako ng Germany. Basahin natin. Ayan ho, Germany, visa ng Germany. At syempre, Francis Leo Marcos ho nakalagay dyan. And wala na ho siyang iba na government ID. Wala na. Kasi inuulit ko, revoked na ho ang lisensya niya through LTO. So wala na ho siyang driver's license. And it's a public knowledge. Paano nangyari na hindi nakaabot sa ombudsman yun? That's a question mark. One of the presented identification card during the filing of his complaint affidavit before the ombudsman was his driver's license, which was revoked by the LTO following the December 2025 incident, where a video showed him violating multiple traffic laws, including distracted driving and using a fake license plate. Mangusin failed to attend the mandatory hearing, resulting in the permanent revocation of his license and an alarm placed on his SUV. Legit ho yan. Hindi nag-iimbento itong abogado na ito. This is real. Will the revoked driver's license presented affect the validity of his complaint affidavit? Yan ang question. If an identification card presented to the Office of the Ombudsman is discovered to be already revoked, it will generally lead to the rejection of that document as proof of identity and may raise issues regarding the credibility of the person submitting it. Guess yun na! Magkakaroon na ng question marks ang ombudsman dito sa tao na ito. The document will not be accepted as a valid ID as a formal identification during investigation proceedings. Kasi mga kahombre ko, sinasabi ko nga, pag magfa-file ka ng kaso, lahat yan tinatanggap. Pero lahat ng iyong sinumite, mapapansin yan sa investigation proceedings. Kasi kung sino man yung kinasuhan mo, will question all of that identifications or documents na pinasa mo. Ngayon, pag nadali ka, laglag ang kaso mo. For sure. So, pwede rin mo siyang makasuhan, no? Ng criminal administrative liability in case of using a known revoked or falsified ID and could lead to further investigation for potential violations such as perjury or falsification of documents. Let's not go there. Kasi in the end, mga kahombre ko, alam nyo na yan talaga ang galawang mangusin. And he knows this. He knows this, mga kahombre ko. Ngunit Norman, hindi ka pa kasi nakakakita ng perjury na kaso. Hindi yan mga pang-4 na araw, Norman. Pang matagal-tagal ng konti yan. It's real. Mabigat ho ang bail ng perjury. Mabigat yan. Lalo na kung ilang counts
Kasi usually, mga kahombre ko, pagka nag-file ka ng perjury, automatically may kaakibat yun na falsification of documents. Grabe yun, mga kahombre ko. Yun, malupit din yun, mabigat din yun. Yun ang laging kakambal ng perjury pagdating sa falsification of documents. So, it's gonna be crazy, mga kahombre ko. Crazy ho ito. So, yun. So, sa ngayon, mga kahombre ko, yan lang naman, no, ang aking update kay Norman. Abangan pa natin sa mga susunod na araw kung ano ang mga susunod na mga kabulastugan ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.